At katulad nga nito, napabalita rin po na yung mismo notaryo publiko ay sinasabing peke dahil hindi daw po Mhm. niya ito ninotaryuhan. So kung may mga maliliit na bagay na ikaw ay nakakapagsinungaling, paano pa kung mas malaking bagay? Masasabihin ako yung notarial register ng abogada na yan. Nako, Ibig sabihin, sabi ko sa'yo tatama eh. doon sa ginawa nila. O, notarial register na ibig sabihin, nakuha ni Gutesa yung kanilang notarial register. Imposible yun. Nako, oo. Oh, Mamumroblema pa pala yung petetsya na yun pagka nagkataon. baka akala niya hindi siya subject to disciplinary action. Matindi ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Panoorin po natin ang naging pahayag nitong si Yusek Castro. Dito nga po patungkol sa pagkakadawit itong si dating House Speaker Romualdez at saka ni Saldico sa pagsisiwalat po ng bagong witness po sa Senado. Ito nga pong si Orly Gutesa, mga kababayan. Kaugnay pa rin po ng naging pahayag na yan itong si Orly Gutesa, mga kababayan, ay panoorin din po natin itong naging paliwanag ni Senator Marcoleta patungkol nga po sa mga ibinabato ng ilan na di umano peke yung naging notaryo nung salaysay nitong si Gutesa sa Senado, mga kababayan. Panoorin po natin kung anong naging paliwanag dyan ni Senator Marcoleta. At malalaman po natin dito, mga kababayan, kung ano talaga yung maaring nangyari o may posibleng nangyari kung bakit nagkaganon nga po yung notaryo nitong si Gutesa, mga kababayan. Panoorin po natin itong napakagandang paliwanag ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Yusa, good afternoon po. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dun po sa naging testimonya ng dating security aide po ni Kong Zaldico na si Yan na. Orly Gutesa, implicating po former Speaker Romualdez, pinsan po ng ating Pangulo, dun sa flood control anomaly, saying na siya mismo yung nag-deliver ng mali-malitang pera na kung tawagin po nila ay basura. Muli, ang nais ng Pangulo, lahat po na magtetestigo, ay makumpleto po sana ang ebidensya dahil ito po ay magagamit kung masasampahan ng kaso sa korte. At dapat ayusin kung ano man ang kanilang mga salaysay. At katulad nga nito, napabalita rin po na yung mismo notaryo publiko ay sinasabing peke dahil hindi daw po niya ito ninotaryuhan. So kung may mga maliliit na bagay na ikaw ay nakakapagsinungaling, paano pa kung mas malaking bagay? So pero muli, ang lahat ng ebidensya, kung ito man ay lahat ay makukumpleto, yun po ay tatanggapin at kailangan lamang pong ibigay sa ICI at hindi naman po makikialam ang Pangulo dahil nga po mayroon na po tayong isang independent commission to investigate on this matter. Yusek, follow-up question lang. Pansinin niyo, mga kababayan, ng pagkakaiba. Yung mga nagpahayag na dating DPWH official na mga nasasangkot nga po dito sa mga maanomalyang proyekto na ito, itong si Hernandez saka itong si Alcantara, agad-agad po na nairekomenda na yung mga nabanggit ng mga taong ito ay makasuhan o ma-freeze ang kanilang mga asset. Subalit dito sa bagong testigo na kanilang ikinagulat na ang idinidiin nga po dito ay si Saldico at si dating Speaker Romualdez, na siya mismo ang di umano sa kanyang pahayag ay nakapag-deliver sa bahay ng dalawang congressman. At nabanggit pa nga niya po dito itong si Congressman Yap ng ACT-CIS. Tuloy po natin. Ito po bang nangyaring ito sa hearing ng Senate ay they're trying to implicate din po ang Pangulo by implicating Speaker po dun sa flood anomaly? Wala po tayong nakikitang gano'n, napakalayo po ng ganong klaseng opinion. At hindi po magpapaimbestiga ang Pangulo, maliban lamang sa ibang mga obstructionist na ang nais talaga ay sirain lang ang pangalan ng Pangulong Marcos Jr. Maybe Reyes. Hi, good afternoon, Yusek. May we have Malacanang's reaction to Gutesa's statement that the Aguada residence just across this building is another drop-off point for former Speaker Martin's alleged kickback? Kung meron pong ganitong talagang pangyayari, patunayan naman po. At hindi naman po muli, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag-iimbestiga na ito. Kaya po nag-create ng isang independent commission para po maging malaya ang pag-iimbestiga. Ang mag-anak, kaalyado, pinsan man, kapatid man, o anuman, lahat po ay dapat maimbestigahan kung dapat na maimbestigahan. Follow-up lang po, will the admin renew Maynard Ngu as
special envoy to China for trade, investment, and tourism. Kasi po, Yusek Bernardo also dropped Ruse Pork Wine Bar is where they met to discuss insertions po. Muli, yung mga ganyang klase mga statement dapat po ay malaman din at mapatunayan para kung meron mang dapat na mawala sa pwesto dahil hindi po sila tumutugon sa kanilang pagiging public servant, dapat malaman ng Pangulo para kung dapat silang tanggalin, tanggalin. Yusek, ang dami na hong mga lumulutong na pangalan, ano, yung yan, may mga na-implicate, even the executive secretary. Ang dami hong na babanggit na pangalan, but not the president. While it is true that the president is the one who brought this up, does the palace maintain that the president is blameless in all of this? Opo, dahil hindi po maglalakas ang loob ang Pangulo na siya pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na meron siyang maling ginawa. Maliban lamang, sinasabi nga natin, kung merong gagawa ng kwento para sirain ang pangalan ng Pangulo. Nako. How do you respond to statements that if only by virtue of command responsibility, nirmahan niya ho yung 2025 budget? Yun, dali mo, sir. Lahat ang pumipirma ng budget paano ilalayo mo yung sarili mo dyan? Siya rin po ang nag-appoint dito sa mga taong ito na na-implicate. Should he take responsibility for all of this? Unang-una po, pinirmahan niya po yan, may mga navito, inaral po yan ang economic team, at nandoon po ang kanyang paniniwala sa sinasaad at sinasabi ng kanyang mga cabinet secretaries. So with that, na ipakita yung supposed to be projects, at yan po ay kanyang pinirmahan. Sa paniniwalang iyan po ay gagawin. Pero 2024, nagsabi po siya na mayroong mga natapos na flood control projects at naniwala po siya doon dahil ito po ay galing mismo sa kanyang cabinet secretary. And after that, nung nakita niya na mukhang hindi nagkakatotoo at tugma ang nire-report sa kanya, So parang ang lumalabas dito mga kababayan basta ka na lang tatanggap ng report na wala man lang bang nag-check dun sa mga executive secretary na nagpapaabot sa kanya ng mga detalye kung totoo ba o hindi. Kasi yung reasoning na naririnig natin ngayon base dito kay Yusek Claire, parang lumalabas na walang alam yung Pangulo. Basta tinanggap niya lang kung ano yung nireport sa kanya, yun na yun. Hindi niya alam kung totoo o hindi. Parang hirap paniwala, no? nagpapaimbestiga na siya. Kaya idon, masasabi natin na ang Pangulo lamang, ang kauna-unang Pangulo na nagpapaimbestiga mismo ng mga maanumalyang flood control projects sa ilalim ng kanyang administrasyon. One final point. Kahit alyado, kahit kamag-anak, kahit pinsan, walang sisinuhin. Kahit siya mismo. Opo, pero sinasabi po natin, alam ng Pangulo na wala po siyang kinalaman sa ganyan, kaya po siya mismo ang nagpapaimbestiga. Huwag po natin kalilimutan niya. Sa kanya po nagsimula ito. Yun, mukhang hindi tama yun. Sa kanya nag-umpisa. Sino ba ang una nag-ingay doon sa patungkol doon sa maanumalyang blanco doon sa BICAM na pinagmulan nga ng mga anomalya na mga maanomalyang proyekto? Sino bang unang nagsiwalat nung blanco? Hindi ba si dating Pangulong Duterte na tinawag pang fake news ng Malacanang? Tapos si BP Sara na pinagsisigawan yung mga, alala nyo yung mga kababayan, sinabi ni BP Sara na ang may hawak lang di umano ng budget ng Pilipinas ay 2 tao. Si Saldico at saka si dating Speaker Martin Romualdez. Kung mapapansin yung mga kababayan, yung sinasabi ni BP Sara dati, yung mga sinasabi niya na hindi pinapansin, na pinagtatawa na nung iba na sinasabi pa na parang nasisiraan na umano itong si BP Sara dahil sa kanyang mga sinasabi. Anong nangyayari ngayon? Parang lumalabas na lahat ng sinasabi ni dati ni Vice President Sara Duterte totoo. Dahil ito na nga yung lumabas na katotohanan ngayon patungkol nga dyan sa mga budget na yan. Tapos sasabihin na aangkinin ngayon na sila yung nag-umpisa. Nakakatawa naman itong mga to. At dumako naman po tayo dito sa naging pahayag ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Ito po ay kaugnay nung witness na si Orly Gutesa, mga kababayan, isang dating sundalo na nagpahayag ng kanyang mga di umano'y nalalaman nga po sa mga naging transaksyon o naging partisipasyon niya sa pagdadala di umano ng pera sa bahay ni Saldico at saka itong si Romualdez, mga kababayan.
At sabi ko, bago ko umalis, sige, kung talagang buo sa loob mo at talaga namang gusto mong ihayag yan sa publiko, Mhm. bukas ka ako, ang oras ay 9:00 ng umaga. So ito rin po yung si Orly. Si Master Sergeant Orly po yung Oo, tinutukoy. nandun siya. Okay, opo. Nandun naman si Mike at saka yung ibang mga kasama niya. Mhm. Ang requirement ko lang, sabi ko, siyempre, pandagdag naman na Kumpiyansa sa inyo. kumpiyansa sa akin Opo. yun. Ipanotaryo nyo naman para hindi lang yung dinala nyo sa akin, walang notaryo. Oo. Bagamat alam ko naman na harap siya sa Blue Ribbon, hindi mo naman may iwasan na susumpa siya doon. At Aha. pagkasumpa niya, pababasa ko talaga yung nilalaman ng kanyang salaysay. Opo. At mula doon, pagtatatanungin na siya ng miyembro ng komite. Tsak po yun. Malinaw yun. Pero yung para sa akin lang na sa pansarili kong nagustuhan, yung pagbigyan niya sa akin, notaryado. Ayun. Para makatiyak kayo. Para makatiya ko kasi siguro nung iwanan ko sila, mga 2:30 na siguro yon. Opo. May panahon pa naman silang kumuha o humanap ng magnonotaryo. Umalis na ako noon. Oo. At sabi ko, bago ko umalis, sige, kung talagang buo sa loob mo at talaga namang gusto mong ihayag yan sa publiko, Mhm. bukas ka ako, ang oras ay 9:00 ng umaga. Siguro 8:30 para nandun ka na para makasiguro kang makapasok ka sa tamang oras. Yun po yung Webes. Yung Huwebes yun, oo. Okay, opo. Aha. So yun ang pinagtapusan. Ngayon, kung darating siya, di okay. Kung hindi siya darating, okay din Ay, sa hindi akin. nyo rin expect na pupunta. Abay, sinabi ko nga, kung talagang buo sa loob mo, di ba? Opo. Aha. Kung buo sa loob mo at tapat ka sa hangarin mo na mailahad mo yan, kasi nakalagay doon, ito po para sa bayan na lang, sabi niya eh. Oho. Binasa ko naman eh. O di, sa akin, kung darating ka, okay. Kung hindi ka dumating, wala namang nawala sa akin. Di ba? Eh dumating. Ayun. O, tapos, pagkarating niya sa akin, ilang bang kopya ang dala mo? Opo. Meron po ako ritong 5 kopya. Ito pong 4, sabi niya, ay original. Opo. Okay? Asan ka ako yung hindi original? Ito pong huli. Binigay ko sa kanya yung huli. Yung Xerox copy, kinuha ko yung 4 na original. Kasi ang balak ko, kaya kinuha ko yung 4, pagka-introduce ko sa kanya, bibigyan ko na ng kopya yung chairman, si Senator Lacson. Opo, Ping At Lacson. saka yung si Senator SP Soto. At yung iba, siguro kung sino yung katabi ko, tsaka ako, 4. Opo. Kasi babasa ko na sa kanya eh. Para lahat kami, meron kaming kopya, lalong-lalo na yung chairman at saka yung Senate President. Ganun na nangyari. Ngayon, ang sabi nila ngayon, nabasa ko rin sa dyaryo eh, para bang kinotes ko daw yung... Kasi, kaya ko lang na binanggit na, teka muna, dahan-dahan kang magbasa, Ayun, opo. dahan-dahan kang magbasa, kung ano yung nakasulat, huwag mong lalakta. Parang, kasi meron kang hindi nababasa. Oho. Alam din ni Senator Lacson yun dahil may kopya siya eh. Oho. Kasi doon sa pinakagitnang bahagi, meron siyang isang linya na hindi nabasa. Yung panapos ng papel, yung sa ilalim, Kinapos. merong nalalaktawan doon eh. Kinapos. Kaya pala sabi Hindi niya, ko naman alam na ganun yung binabasa niya. Ngayon, yung binabasa ko yung kompleto. Bakit hindi niya binasa yung last line? Putol yung Xerox. Ipinalampas ko muna yon, baka magkamali. Tapos nung dumating na naman sa pangalawang pahina, Meron na nilaktawan niya na naman yung 2 pahina, ay yung 2 linya. Teka muna nga ako. Basahin mo ng maigi. Opo. Oh. Alam ni Senator Lacson at saka ni Senator Soto at Na saka may yung hawak katabi din ng mga ko, kopya. Oho. siguro si Senator Win, kasi may hawak kami binabasa. Oho. Sinusundan namin yung binabasa niya. Opo. Di ba? Opo. Lumalabas kasi sa social media. Sabi niya, sumagot siya, kasi po ito pong kopya ko, may putol yung sa baba. Ayun yung Xerox Kaya copy. ginawa ko, yung binigay niya sa akin, binigay ko sa kanya. Oho. Kanya galing lahat yun, hindi naman akin yun eh. So yun po yung Xerox copy. Siguro pagkaka-Xerox. Oo, naputol yung gabi. baka ganun nangyari. Oo. Kaya ang ginawa ko, ako na nagsabi, yan, magpalit muna tayo. Oho. Makita ko nga naman, putol yung... So lumalabas na. Sinasabi nila ngayon, kino-coach ko na naman. Ayun po, saan ang lumalabas sa social media? TikTok, halos lahat. Na lumalabas na kino-coach nyo raw yung itong si Hindi po, Master Sergeant yun Gutesa. pong binigay niya sa aking 4 na original, kinuha ko po yon sapagkat ang bala ko, yung isa,
ibibigay ko kaagad kay Senator Lacson na siya yung chairman. Yung isa naman, bibigay ko kay Senator Soto, siya yung Senate President. At kung sino yung katabi ko, bibigyan ko. Opo. At saka yung isa para sa akin. Para pag binabasa na po niya yung kanyang statement, nasusundan po namin. Ayun, opo. Kaya alam po ni Senator Soto ang sinasabi ko na Opo. meron po siyang nalaktawan na isang linya nung una. Pagkatapos yung pangalawa, 2 linya na po, hindi niya binabasa. Kasi Sayang kung- naman. Kasi kung i-coach nyo, ang una magre-react yung may hawak ng affidavit. Oo. Di ba? Kasi Ayun. alam po nila na hindi niya nabasa yung Oo. di sana sinansala ako ni Oo. alam niya. Oo. At sabi ko dahan-dahan ka. Oo. Dahan-dahan ka. Sabi ko, you have all the time, sabi ko pa. Para sa ganun, walang nalalaktawan. Eh, yung binabasa pala niya, Wala talaga. may kulang pala Oo. sa gitna. Meron ho bang question? Halimbawa, binabasa niya, bukod doon sa affidavit niya, ay iba ang nababasa niya doon sa kanyang... Hindi matutuloy doon sa pangalawang kasi Ayun, 2 may linya yung kulang. nawawala eh. Oo. Nawawala. Paano kung recording yun? Hindi mare-record yung Ay, sinasabi. po yan, nakarecord Kasi sa magitan ng script. iba yung recorded eh. Yes po. Kaya ang gusto ko, kung ano yung binabasa niya, Yun maski din sa yung record, ganun din. Yes. So, Kasi ngayon, kahit babalikan mo yun, talagang may puto. Mapapakita ko talaga eh. Opo. Putol talaga eh. So, yun Ganun ang pala yun. nangyari. O, yun ang una. Yes. O ano pa yung isang may kinalaman dyan? Yung Oo. notaryo. Yung notaryo. Yun. Yes. O, ganito. Oh. Yung si Orly ba yun? Opo, Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, siya mismo pumunta doon sa ano Notary pangalan? Public. Binalikan niya eh kasi nagkamali po yung pagkakatype yung pong December 6, 2025. Hindi po 25, 24 kaya binalikan ko po kanya. Ang ginawa po nila, kinurek lang nila tapos pinapirma sa akin. Doon sa mismong notaryo. O sige. Kaya alam ko na pumunta siya dahil nga sinabi pa niya na meron pong mali dito. Para siguro korekin din yung record na iniwan niya. Kasi kukuha ng kopya yung notaryo eh. Yes po. O ngayon, pag-usapan natin na sinasabi ng abogada na notaryo na hindi niya pirma yon. Yung nakapangalan mismo mo doon. O sige, sabihin na natin na maring hindi niya pirma. No? Granting na hindi niya pirma. Ngayon, sino ang maglalagay doon kasi yung notaryo sa bandang baba, merong nakalagay doon, doc number, Opo. Yun. page number, Yeah. book number, series of 2025. Paano niya makikita yung notarial register ng abogadong nagnotarya? Makikita mo niya anong doc number may ilalagay niyo, anong number? Yung page number ng notaryo, alam niya? May papakita ba sa TV direct? Kasi meron nga yan, lumabas sa social media. Ilabas niyo yung pinakahuli Oo, para para ma-explain malaman natin ang pinag-uusapan Oo. natin. Direct, ipakilabas nyo. Kasi nasa social media naman. Nasa, Yung andun notaryo. mga, para nang sa ganun ay... Para malaman ng mga kababayan natin kung ano yung binabanggit Ano natin. yung pinag-usapan Di ba natin? doon sa left side ng dokumento, yung pinakahuli, napipirma ron yung notaryo, merong doc number, page Yes. number, book number, Opo. series of yung year. Yes. Stampad pa yun eh. Oo. Di yun, ano? Sige po, hinahanap daw po. Pagkatapos, yung sinasabi niya, yung notarial yung notarial details niya, hindi raw siya yon. Opo. Ibig sabihin, si Gutesa, kinuha niya yung stamp na yon, itinatak niya doon sa mismong lugar na kung saan siya magnonotaryo. Saan niya kukunin niyo kung hindi bibigay sa kanya? O, pagkatapos yung dry seal. Yes. Ah. So, ibig sabihin, si Gutesa pumasok sa kanilang opisina, siyang naglagay ng dry seal. Kung yun ang pagbabatay natin batay sa kwento nila. Paano magagawa nung Nung Gutesa. Gutesa? Oo. So, ibig sabihin, sila rin ang gumawa nun. Ngayon, kung sino man yung pumirma doon at hindi nga siya, pananagutan ng pananagutan ng abogado. Nakapirma. Sana mapakita para malinaw. Sige po, alam ko meron tayo yan eh. Habang hinahanap yun, Sige, oo. Oo. ano ang implication, anong epekto noong hindi pala, halimbawa lang, for the sake of argument, na hindi talaga notarized yung peke, yung pagkakanotaryo. Ano ang epekto nun dun sa Granting. salaysay? Opo. oo. Ang magiging epekto niyan, wala na. Bakit? Kasi subsequent to that event, si Gutesa humarap sa komite. Humarap sa Blue Ribbon Committee at siya'y pinasumpa. Yun. At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. Okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Sa makatwid, kahit na walang notaryo yon,
Okay, okay. Kahit walang notaryo yun, Oo. hindi nawala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Kasi sumumpa siya dun eh. Aha. So, kung titingnan mo ngayon, parang yung kung tatawagin yan sa legal term, surplusage, sabi nila. Surplusage. Ibig sabihin, with or without that, nananatiling valido Yung kanyang yung salaysay niya. Dahil nga, sa katotohanan, na sumumpa siya. Aha. Sumumpa siya sa harap ng Yes, Blue Ribbon Committee. Mhm. Nanonood ng taong bayan nung mga sandali na yun, di ba? Tama po. Oo. Hindi lamang ibinigay yung mismong sworn statement, ito ay pinabasa namin. Aha. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo kanina pa, kailangan walang malaktawan. Ayun. Sinusundan namin yung pagbabasa ng kanyang statement eh. Aha. Dahil recorded yun. Aha. Recorded yun. Paano kung halimbawa, tingnan natin ang record, yung isang linya nawala. Pagkatapos sa susunod na linya, wala na naman. Kulang-kulang yung binasa niya. Aha. Magkakaroon ng problema doon. Ayun. Kaya ako pinaulit sa kanya. Ulitin mo, dahan-dahan ka lang. Para recorded. Sa kanya yun, salita niya yun eh. Aha. Oh. Ito sa ano to? Okay na raw. Ipakita natin sa telebisyon yung binabanggit o yung dokumento. Yung pinakahuling, Yung sa huli. yung huling pahina. Last page. Nandun Page. yung... May pirma. Ayun, yan, opo. Ilaki mo nga yun. Ayun, meron nakalagay doc Doc number. Opo. Ano Sinumpaan at nilagdaan, ika, Hindi yung doc Opo. number nasa Doc baba. number 255. Oh. doc number Paano 255. makukuha Page number paano 54. makukuha nung ano yung yung 255. number ng document? Kasi Ah, makikita mo sa notarial register, susundan mo yun eh. Aha. Ang pinanggalingan mo siguro 254. So ngayon sa kanya 255. Page Nasa number. Page 58 sabi niya yata. Opo. Oh, Book number. Ano ba 'yon? Hindi ko po maintindihan. So, Parang letter B. Saan kukunin ni Gutesa yan? Gutesa. Yari itong may-ari ng notary public na ito. So ang nag-provide yan, yung notarial staff kung sino man yun, kung wala man yung abogado, may sekretarya siya, at saka yung sinasabi ko sa yung stamp na yun, Yeah. yung, Ayan, yung opo. kulay asul, Oo. yun ang detalye ng notarial commission niya. Ibig sabihin si Gutesa, nakuha niya yung stamp na yun, siya mismo nag-stamp na gano'n. At nakuha niya yung doc number, nakuha niya yung Grabe book talaga, number, no? nakuha niya yung book number. Pagkatapos, dyan sa mismong lugar ng detalye na yan, Opo. meron dry seal yan. Oo. May dry seal. Ay, nakita nyo, may dry seal. May dry seal. So, sa mga tweet, pati dry seal, nakuha ni Duterte. Paano niya mapasok yung opisina? Yun daw pong Grabe. Kung pirma. sasabihin niya na hindi niya pirma, nasa sa kanya yun. Ayun. opo. Pero, hindi po pwede na si Duterte Ang ang pumirma niyan kasi sila nang gumawa lahat eh. Aha. Ayun. Tapos So, may kasalanan dyan ang notarial kung sino man doon sa kung sino notarial man, kung office. sino man. Bakit? Ba't mo pinayagan na mailagay lahat yung detalye na yan? Pakukuha ko yung kanyang notarial register. Pagka tumama dyan, ibig sabihin sila yung naglagay niyan. Hindi si Gutesa. Hindi ba Naku, matatampo yari. yun? Sana inanahimik ka na lang, madadamay ka patuloy ngayon. Pati yung notary public mo, lalagay pa sa alanganin. Paano nga naman nakukuha ni Gutesa yan kung ano yung hulaan niya? Yung mga number na yan, saan niya makikita yan? Alam mo na talagang na hinahanapan ng butas talaga para ma-discredit yung kanyang mga sinabi dun sa Senado. Yan. Halimbawa, Hindi matatamper yun. Tuloy-tuloy yung number niya. Kasi makikita. pagkatapos pag tinanggal. ng isang buwan yan, o kung merong ano yan, I-report nila. i-report mo sa RTC na kung saan nakakuha ka ng komisyon. Ayun pala yun. Hindi po pwede yung mga iba dyan, naglalagay sila ng, yung mga gustong kumita, meron silang iniiwan na espasyo para yung ganong gusto magpanotaryo, nagkataon na sa araw, sa ganong klaseng panahon, kailangan, naglalagay sila doon. Post-dated, parang gano'n. Yung mga ganon, Undated. lalo na, halimbawa, yung mga 2 years na ganyan, nahanap ng ganyan. Ng puwang. Ay, ngayon, mahigpit ngayon, kaya i-report mo yung notarial register mo
makikita mo tuloy-tuloy yan. Opo. Masasabihin ako, yung notarial register ng abogada na yan. Nako. Ibig sabihin, Sabi ko tatama sa'yo doon sa ginawa nila. O, notarial register na ibig sabihin, nakuha ni Gutesa yung kanilang notarial register. Imposible yun. Nako, oo. Oh. Problema pa pala yung petetse na yun pagka nagkataon. Baka akala niya hindi siya subject to disciplinary action. Yun ang sinasabi. Kaya kung sasabihin niya, okay, hindi ko pirma yan, maaari. Pero ikaw ang nag-facilitate para yung notarial details mo at saka lahat ng nakalagay doon, doc number, page number, book number, walang kinalaman yung Gutesa na yun. Kahit kailan hindi niya makikita at hindi niya alam kung saan niya kukunin yun. Maliban ako, sinabi yung sandali yan, nakugub ang kanyang opisina, no? Oh, imposible naman yun. At halimbawa, yan, may nakapanood dyan at dyan din nagpanotaryo. At Nako. ipakita, dyan ka kami nagpapanotaryo, yan talagang pumipirma. Oho. Nangyari. Yung Si Atty. Talagang gagawin natin dyan para makita yung katwiran dyan. Yung notarial register, pasasabpin na natin. Ayun. Makikita mo para ko nang nakita. Tatama doon sa page number, doc number, page number, book number. Yung tatlong yun. Kasi yung series of, yung year lang, madali naman yun. 2025 eh. Ay pagka sinabing nawawala po bigla nawala. Si bahala na kayo gumawa ng conclusion.